Itanong ko lang po, ipapasubpin niyo raw po yung mga bank accounts niya, no, ni VP Sara. And para saan po? Well, ire-request po namin sa impeachment court dahil lang po pwede pong magsabina ay yung impeachment court. So mag-a-apply po kami sa impeachment court na ito'y masabina para lamang po ito sa mas tumibay pa yung mga ebidensya po natin. Ito'y dun sa SALN, sa issue po ng SALN. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Todas ngayon itong si Sara Duterte. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil po mga kabunyog, isa sa agenda ni na Congressman Chua, isa sa mga magiging prosecutor laban kay Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Hiniling niya po dito na ipasubena po ang SALN at mga bank account nitong si Sara. Grabe mga kabunyog, nakakapanabik ito. Dito po natin malalaman ang totoo kung ilan talagang halaga ang nanakaw nitong si Sara sa kanyang confidential funds at kung ano pang ginawa niyang korupsyon noong panahon pang mayor pa siya ng Davao. Anyway, kung noong panahon, nabuo pa ang Uniteam, hindi kayang silipin ang iyong SALN at bank account mo, ngayon, malalagot ka. Dito lalabas lahat ng baho mo at siguradong matatanggal ka na sa pwesto. Ang malala nito, baka makulong ka pa. Anyway ito mga kabunyog, panoorin po natin itong press con ni na Congressman Chua. Today's first question, may I call on Tina Panganiban Perez from GMA7. Good morning po, sirs. For Prosec Joel Chua. Sir, sinabi po ni SP Escudero na he is not inclined to call for a special session just to convene the Senate Impeachment Court. And wag daw silang madaliin kasi kayo naman po, hindi rin daw po kayo nagmadali doon sa impeachment complaint. Also, ituhog ko na rin, sir, what happens if the trial begins in the 19th Congress but is not concluded in the 19th Congress? Pwede po bang tumawid yon sa 20th? Maraming salamat po. Unang-una po, siyempre nare-respeto po namin ang opinyon ng ating kagalang-galang na Senate President. Kaya lang po, ang sa amin lamang po kasi hindi naman po sa minamadali po namin sila. Pero ito po kasi ay nakasaad sa ating saligang batas. Alam naman po natin, nakasaad po doon yung ginamit po ng ating konstitusyon, yung salitang shall at saka forthwith. Yung shall po, ibig sabihin po niyan ay mandatory. At yung forthwith po, ang ibig sabihin po niyan, immediately. Pero syempre, respetuhin po natin kung ano po ang kanilang opinion dito. Insofar as, ano nga po yung pangalawang tanong? What happens po if the trial is not concluded in the 19th? Ako po kasi, dalawa po kasi ang school of thoughts dyan. Pero kami po, ang paniniwala ko po, ang Senate po is a continuing body. Kaya po, kahit po simulan ito sa 19th Congress, po pwede pa rin po itong ituloy sa 20th Congress. Sir, I understand na kapag meet na po kayo preliminarily, yung prosecution team, kung kanya-kanya pong pili ng articles, alin po yung gusto nyo? Well, hindi pa po namin na pag-uusapan yan, pero kasi dun sa Article 2 tsaka Article 3, ito po yung dumaan na sa committee ko. Kaya dito po tayo medyo familiar na po tayo sa dalawang articles na to. So if ever, sir, magpipilian yun po yung kukunin nyo 2 and 3? Kung yun po ang mapag-uusapan at kung ako po ibibigyan ng option, mas familiar na po ako sa 2 and 3. Opo. Sir, given the evidence na nakuha po ng committee ninyo dito sa House, are you confident that you will get a conviction in Articles 2 and 3? Well, unang-una po, gusto ko munang linawin, no? Ang impeachment po kasi, hindi po ito kagaya ng criminal case na proof beyond reasonable doubt. Kasi po dito sa impeachment po, ang tinitignan po natin dito, sabi nga po ni Justice Isagani Cruz, ang impeachment daw is a method of national inquest into the conduct of public men.
So, ang ibig sabihin dito, ang tinitignan dito yung conduct ng mga nakaupo po na opisyal, lalong-lalo na yung mga impeachable officers, kung titignan po natin, dahil sila po, matataas po yung posisyon nila at yung conduct na hingi-hingi po ay dapat mataas din. Kaya nga po pinili lamang kung ano po yan. So, in any event, pag na-convict naman po, hindi naman po sila makukulong dito. Although, syempre, hindi naman po ibig sabihin nun, hindi na sila po pwedeng kasuhan. Kaya po sa akin pong paniniwala, based po dun sa mga nailatag po namin sa committee hearing, based din po sa mga napanood ng mga tao doon po sa yung live video kung saan po nag-threaten po siya sa ating Pangulo, sa First Lady, at saka sa Speaker of the House. Ako po naniniwala, malakas po ang ebidensya para po siya po ay ma-convict dito po sa impeachment. Thank you po, sir. Thank you for the second question of the day. Let us acknowledge Kenneth Basilio from Business World. Sir, gusto ko lang sana malaman, no? Ano po yung specific strategies and evidence the prosecution will rely on for the impeachment trial? Well, hindi pa po kami nag-uusap tungkol dyan sa specific strategies. Dahil unang-una, marami pong mga private law firm na nag-volunteer po na tumulong. So, sasalain pa po muna namin kung ano po yung mga private na lawyers ang aming isasama po dito. So, aantayin po muna natin to at syempre, hihingan din natin sila ng kani-kanilang mga opinion. Okay, and follow-up, pagpapatuloy po ba yung hearings ng good government sa alleged secret fund spending na ni Vice President Sara in hopes of uncovering possibly more evidence against her? Well, pag-uusapan pa po namin yan. But right now kasi nakatutok pa kami dito sa preparation. Dahil para po in the event na anytime bigla pong magpatawag ang Senado or at least kami naman po ay patuloy na naglalakap ng mga ebidensya nang sa ganun mas lalo pa pong tumibay ang aming pong kaso. Pero is it possible for the panel to hold hearings habang nakabrief pa? Habang hindi pa inubulit yung hearings? Pwede naman po. Hindi naman po kami barred from conducting committee hearings. And ano po siguro yung pag-uusapan just in case patuloy yung hearings? Hindi ko po kayo masasagot dahil hindi pa po namin napag-uusapan yan eh. Kong Jude, you may want to react to the questions. Okay. Okay, let us call on Dwight De Leon from Rappler. Hello po, good morning po. Question po muna dun sa kasi pag nilitis si Vice President Sara tapos she gets convicted, she faces the penalty of perpetual disqualification from public office. In your opinions po, will she or can she avoid that possibility of a perpetual disqualification if she resigns ahead or during the trial? Well, dalawa po kasi ang school of thoughts dyan eh. Narinig po natin, nagsalita po si Justice Carpio, sinasabi niya na kasi doon po sa kaso po ni Sereno tsaka sa kaso ni Andres ng Comelec. So, way ahead, bago po nagsimula, nag-resign at hindi na po itinuloy. Pero sa amin po kasi, ang opinion po namin, doon po kasi sa prayer namin, dalawa po yung hinihingi naming relief. Una po, removal from office at number 2, disqualification from holding public office. Now, kung titignan din po natin sa ating saligang batas, itong dalawa ring na ito ang talagang penalty. So kung assuming for the sake of argument siya po ay nag-resign in advance, ang amin pong opinion dito ay dapat i-resolve rin yung isang penalty which is yung disqualification. Dahil
ang pagre-resign niya, ang nare-resolve lang neto yung removal. Pero hindi po nadidesisyonan yung isa pong hinihingi po naming relief, which is yung disqualification. Okay po. Follow-up question na lang po. You met last Thursday po ba or Friday yung mga prosecutors po? Ano na lang po yung mga agenda po? Ano po yung napag-usapan doon? Well, unang-una, parang fellowship muna. Kita-kita, tapos nag-usap-usap o sino ang hawak sa... Kasi siyempre, may mga division of... hindi pa insofar as yung impeachment complaint, division of work lang muna. Halimbawa, sino ang hawak sa admin, sino ang hawak muna sa PR, sa media, so forth and so on. So, basically, parang yung pa lang muna. Tapos, paano yung magiging flow ng mga susunod namin mga meetings. So, tapos yung mga possibilities po, mga legal arguments po na, yan, kagaya nga po niyan, yung tinatanong po ninyo, like for example, paano pag nag-resign? So, ano ang stand natin? So, siyempre, pinag-uusapan. Although kasi yung mga abogado, pag nagkita-kita yan, iba-iba rin ang opinion eh. So, isang batas, pero iba-iba ng interpretation. So, siyempre, lahat pinakikinggan muna namin at pinag-aaralan kung ano yung mga possible na mga legal issues na po pwede rin namin kaharapin. May private prosecutors na po ba? Isa po yan, napag-usapan po namin kasi marami mga nagvo-volunteer pero siguro sasalain muna namin ng maayos. And kay Kong Jude, napanood niyo po yung press conference ni Vice President Sara last Friday. Ano lang po yung reaction niyo doon sa mga sinabi niya doon sa press conference, undermining or downplaying the impeachment made by the House against her? Well, halata lang naman no na the press con was, for lack of a better word, it was staged to present na ang Vice Presidente ay hindi apektado sa mga issue ito. Pero the fact na ganun ang nangyari sa press con, klarong they're trying to divert the narrative and making sure that this is not affecting her in any way. Pero hindi naman ho ito issue kung hindi naman ito usapin na pwedeng ipasawang bahala na lang, kasi ito po'y hindi lang usapin ng mga politiko. Katulad niya ng sinasabi ko, hindi ito laban naming mga politiko na pro or anti sa kanila. Ito po'y usapin ng pananagutan sa bayan. And I think that should be the message na dapat sana sinagot ng pangalawang pangulo in all of these accusations. Ano ba ang level of accountability niya bilang pangalawang pangulo ng ating bansa? Ano ba ang tugon niya dun sa mga ni-raise na mga accusations dun sa articles of impeachment? At hindi ho natin narinig yon. Pilit pong dinadoutplay, pilit iniiwasan, pilit pinapakita na ito lamang ay isang sabi nga pang persecution dun sa kanila sa ating pangalawang pangulo, which of course now that it has reached the impeachment, it will soon reach the impeachment court, no? Hindi lang ito usapin ng politika, although this is they always say, while this is there are clear political considerations in the process, considering that the impeachment court is made up of senators who are politicians. Remember, this is also a constitutional process, and the submission ng Vice President sa prosesong ito ay hindi lamang it's not up to her to submit. It's our duty to hold ourselves accountable for our actions. Thank you, Thank you Dwight. po, thank you. Let's turn to Billy Vegas from Abante Politico for his question. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.